Sa panahon ngayon, marami na tayong naririnig na kwento tungkol sa mga multo o spirito na nakakausap at nakakahalubilo ng mga taong nabubuhay pa. Pero ilang kwento na bang narinig nyo na natulungan ng yumao ang taong buhay sa aspetong medikal? Kakaibang episode natin ngayong gabi, naiiba sa karamihan ng episode na nakaraan dahil sinuyo at dinalaw ko ang guest nating si Mang Herbert sa kanyang bahay sa tulong ng ilang kaibigan at pinakinggan ng kanyang mga karanasan na pati siguro kayo mamamanghat, maluluha. Enjoy! Simulan natin ang kwento kay CL, isa sa mga empleyado kung saan nagtrabaho dati si Mang Herbert. Saan mo first narinig yung kwento ni Mang Herbert? Sa boss ko, driver niya kasi hindi ko na siya naabutan during my stay. Matagal na siyang driver niya and then truck driver siya. Tapos after niya magstay sa kanila, nagtrabaho siya sa Saudi for a while. And then after nun, bumalik siya. Tapos I think doon niya naramdaman yung may sakit siya. And then very prominent sa back niya, sa may below the shoulder blades. Nandun yung bukol, malungkot siya. Sorry, nag-choppy lang. Merong bukol, tama ba? Yes, may bukol. So, very prominent siya sa back. So, pinakita niya dun sa boss namin. And then, below the shoulder blades. Tapos, makikita mo sa mukha niya, very sad, pagod. And then, makikita mo talaga na meron siyang sakit. May diagnosis nung time na yun? Or parang di na siya nagpa-check? Hindi aware yung boss ko kung nagpa-check siya or wala. Wala rin parang sinabi na may x-ray or other like MRI or walang ganun. Pero ang pinakita lang is the bukol. And makikita mo talaga, alam mo yung minsan pag may sakit ka, yung makikita mo na iba yung color ng skin. Oo. So parang yun yung parang napaniwala nila na may sakit siya talaga at that time. So nung nagpunta nga kami sa bahay ni Mang Herbert, sinimulan niya yung kwento kung bakit naging ganun ang kalagayan niya. At kung ano yung nangyari nung papauwi na siya na may masama na siyang karamdaman. Ay, itong nangyari sa akin. Madalas kasi ako uminom. Pagkatapos ng trabaho, umiinom ako. Kami yung mga kasamaan dati. Halos paggabi, yung pagkagaling sa biyahe, ganun ang ginagawa ko. Hanggang sa tumakbo yung panahon, parang bumigay rin yung katawan ko. Yung nakaramdam akong panghina at saka yung minsan yung naiiba yung isip ko ba yung parang kulang yung memory ko. Ganun. Then ito ngayon, unti-unti nang parang mahina na yung katawan ko ba. Umaayaw na paminsan sa grupo. Inom. Ang ginawa ko, maaga pa lang siguro mga 5:30 paglabas ko, damiretso na ako pa uwi. Di ba dati dyan sa MacArthur, ay matraffic. Paglabas ko dun sa labasan, sa may taas, hindi ako makasakay doon, walang jeepney stop. Siyempre maglakad pa ako doon sa may kanto ng Ginty. Sa paglalakad ko, yung parang hindi ko malaman na ang isip ko nawala na. Hanggang sa naglakad, minsan, parang nasa isip ko, nasa na ako. Parting obrero na. Pero yung nilalakaran ko, yung dinadaan din ng jeep. Tapos lakad ako ng lakad hanggang sa may sumita sa akin na isang mobile. Dahil gabi na raw. Yung mga mag-2 o'clock na yata ng madaling araw. Sabi ko pauwi ho ako Saan ka ba umuwi? Sabi sa akin. Kako Santa Mesa. Sabi niya, lagpas ka na. Sabi nung pulis. Bumaba siya ngayon. Nalapitan ako. Siyempre, tinignan ako. Nakilala ko siya. Sabi ko, June, ikaw pala yan. Yun pa ng kaklase ko nung high school. Sa Aklan ba? Sabi niya, ano ba nangyari sa'yo? Ba't namumula ka? Sabi ko, para akong nilarag Santa Mesa ka nga umuwi. Sabi niya minsan nakitang hinati doon Bakit napunta ka rito? Sabi ko, bakit anong lugar ito?
Sabi na, pandaka na ito eh. Eh sabi ko, di, babalik na lang ako. Ito na pala ako yung nagtahan, yung paano, pabalik na sana ako. Sabi niya, ano na lang pinagsamahan natin kung hindi kita ihatid. Ay official siya no ng Presinto 5 sa United Nations, si John Pereira. Sabi na sumama ka sa bahay. Kasi andyan yung kapatid ko, yung doktor, si Vivian. Sabi ko, bakit? Para matsika kasi sama ng ano mo, yung katawan mo, ang sama ng itsura mo. Sige, sabi ko, kung sandali lang. Sakay nga ako sa mobil. Pumunta kami sa Mura. Siyempre, may lera mga apartment dyan. Yung bahay niya, yung isang pinto lang, maliit, clinic. Pagpasok namin, sumalubong sa akin yung bata. Ano ka bata? Isang batang lalaki na mga 8 to 9 years old yata. Pagkilala sa akin ng nanay, sabi niya, yan si uncle mo. Herbert, si Herbert ang tawag nila sa akin eh. Doon na galing yung tawag sa akin, ganyan. Di, niyapos ko ngayon. Tapos sabi niya, uncle, mainit ikaw ah. Oo nga, sabi ko eh. Hindi pinaupo ako. Kwentuhan kami. Ganyan. Tapos nagbihis na ngayon itong, ano ko, sabi niya, bukas na lang ako babalik sa presinto. Nagbihis na siya ng uniforme. Yan, nagkwento-kwentuhan kami tungkol sa buhay, yung mga pinagdaanan namin nung high school days namin sa Aklan. Tapos sabi niya, itong kapatid niya, si Vivian, check ko lang ang kalagayan mo. Lahat, mga, hindi ko na maintindihan, stethoscope, ganyan. Tapos, sabi niya, humiga ka rito sa yung sa ospital na parang kasi clinic nga eh. Parang sinik up ako sa ganyan. Hanggang bandang muli, in-injectionan ako. Sabi niya, huwag ka lang magtaka kasi para malaman ko kung yung katawan mo, kung anong dahilan ng iyong pagkakasakit. Yung parang butas na yung tube na Pumasok ko ngayon sa loob kasi in-injectionan ako at saka pinainom ako ng tablitas. Hindi ko na inistorbo yung kwento ni Mang Herbert, pero ang pagkakaintindi ko sa pagka-describe niya nung hinigaan niya, sabi niya kasi parang pabilog yung shape. So baka parang CT scan or MRI machine na may higaan. Okay, balik tayo sa kwento kung anong nangyari pagkatapos niyang humiga. Nakatulog ako, yung nawala na akong malay, ganyan. Tapos, nung magising ako, andun ako sa kama na, nakahiga. Sa bahay pa rin nila po? Doon pa rin sa clinic. Sa clinic. Ngayon, hinanap ko yung tao kasi sabi ko, tinignan ko yung orasan ko, 3:30 na. Eh wala naman akong makitang tao. Ang ginawa ko na lang, lumabas ako. Sabi ko siguro maintindihan naman ni Junior ito. Ang Junior na sinasabi ni Mang Herbert ay pareho sa nasabi niya kanina na si June. Yung pulis na nakamobil na pumara sa kanya na kababata niya pala sa Aklan. Ang ginawa ko, naglakad lang ako pauwi dito. Kabila sa Mura, medyo malayo-layo siguro mga 3 kilometers niya, mahigit hanggang dito. Pagdating ko rito, nadatnan ko nga yan. Ang yan na tinutukoy ni Mang Herbert ay ang kanyang asawa na kasama namin nung interview. Sabi niya, papasok ka na ba? Kasi sanay na sa akin na pag umuwi ako madaling araw. Sabi ko, hindi, kararating ko lang Sabi ko, hindi ka ba papasok? Ako papasok. Nagkape lang ako, tapos naligo. Pero para bang wala naman akong, parang maganda na yung katawan ko. Pumasok na ako sa trabaho. Ganun. Nangyari, balik na naman ako sa bisyo ko. Malakas ako manigarilyo. Nag-iinom, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, mga after 2 days yata, parang may nagdala sa akin na babalik ako ron sa clinic. Pumunta na ako, may sakayin dyan sa dito sa may Rotonda. Sumakay ako, papuntang pa ako, tapos sa Mura.
Tapos sabi na, tama-tama, tatawagan ko na sana namin eh. Kasi may line pa noon dito na sa kumpanya binigay. Nilipat namin dito. Mabuti naman para ma-check up kita. Hindi, parang sineck up ako ulit. Sabi na, kaya mo bang maglakad? Sabi ko, oo, malakas ako eh. Binigyan ako ng pera ngayon. Tapos resita, ni Bibian. Sabi ni Junior, samahan na lang kita. Hindi na eh, malapit lang Mercury dito eh. Diyan din mismo sa kabila eh. Bumili ako. Tapos kanyan, pagbalik ko, kumain muna kami. Merienda. Tapos, kung ano-ano mga, parang hinilot ko yung katawan ko. Hanggang sa bandang huli, parang nilaro-laro ko yung bata. Sabi ko, diyan ka saan? Makalimutan ko ng pangalan, lalaki. Inano na naman ako yung dala kong gamot, yung pang-injection, saka tablet din. So nagtaka ako, ang pinadala sa aking pera, mga 20,000 siguro. Pero ang sukli, ano na lang, wala pang 100. Ganyan. Dahil sa gamot po. Isa gamot lang, ilang 3 tablet at saka isa lang hiringgil yung pang-injection. Yan lang. Nung huli na, sabi niya, sige na, gamutin na kita ulit. Papasok ka ulit dyan. Pero siyempre, pinapahiga lang ako eh. Pasok na naman ako. Sabi ko, mamatay na yata ako rito. Lagi akong kinukulong. Hanggang sa makatulog na ako. Ganon-ganon ang nangyari siguro mga hindi, minsan, 1 linggo, yung binibilin sa akin na ni Bibian, yung doktora, at saka si Junior, punta ka rito. Hindi pa tapos yung niyan. Ganyan-ganyan ang ginagawa niya lagi. Tapos yung maano na yun, December na yata, yung So mga ilang buwan rin po yun? Ano yun? Ilang linggo na? Magto 2 months. Sabi niya, kailangan magpasko. Nasa Canada kami. Mabalik kami. Sabi niya, by next Friday, ito lang ang last nating sesyon. Di, sige, sabi ko, pero hindi ako nagkikwento diyan kasi hindi sila naniniwala sa akin dahil manginginom ako eh. Tsaka pag umuwi ako, yung oras na ng uwi yata ng maligno yun. Yung madaling araw, pinakamaaga ko, 12:00. Ang sabing uwi sila, pinababalik ako kasi bago magpasko raw, magde-December na. Pumunta ako. Ganun lagi. Siguro mga pang 7 times na yun. Binigyan ulit ako ng pera. Ganun din yung pera binibigay sa akin. Pero yung resita sa pitaka ko, lagi kong nilalagay, iniipon ko. Tapos nung muli, pagising ko, wala sila. Nagising na naman ako, wala na eh. Pero yung mga gamit po, Nandoon. Ngayon, di bala din ako magpaalam. Lagi namang ganyan eh. Uuwi ako. Ang ginawa ko, ako sa Friday, pupunta ako ron dahil magpapasalamat ako dahil babalik. Kasi linggo daw ang balik nila sa Canada. Pumunta ako ron. Nag-half-day ako dyan sa trabaho eh. Tagaktak na yung pawis ko sa kabalik-balik dun sa Zamora. Apartment lang yung nakita ko, yung maraming pinto. Siguro mga 9 na pinto yun. Isa may gitna sila eh. Tinitingnan ako ngayon na nakatira doon sa kanyang paligid. Ngayon tinanong ako, sabi niya, Mister, ano bang hinahanap mo? Ako dito ba nakatira si Doktora Bibian? Sinong Doktora Bibian? Kapatid ka ako ng si Mauro Pereira Jr. sa Singko. Ay! Sabi nung isang babae, dito sila dati nakatira. Sabi ko, ba't wala ng pangalan? Ay matagal nang umalis yun mula nung magkakaso siya sa illegal yatang ginawa. Nag-retire siya sa trabaho dahil tatanggalin din lang siya. Sumunod sa Canada. Dahil yung kapatid niya, doktora, doon naka-destino sa Canada. Ako nagbabakasyon dito.
Sabi nung Ali, paano babakasyon dito? Ay 5 years na silang patay na. Sabi ko, natulala ako kasi matagal nang patay. Ilang beses ako bumalik dito. Bakit anong ginagawa mo? Hindi naman kita rito nakita. Hindi na, ikaw rin, sabi ko, hindi ko rin kayo nakita. Pero lagi ako rito. Ito ka pala yung clinic. Ayun ako, sabi niya. Nadisgrasya yung pamilya na yon. Yung si Doktora Bibian Aquendo at saka si kapatid niya, si Mauro, nagbakasyon saka yung anak nila lalaki. Ano yata, hindi ko na matandaan kung saang sa banda ng Amerika may dalang sasakyan. Sumabog daw yung sasakyan nila dahil sa init ba. Nasunog. Yung walang nakaligtas sa kanilang 4 kasi may kasama silang taga-alaga doon sa bata eh. Di, ano ka kung nangyari? Aywan, sabi nung niya, ako, kababayan ko rin yun sila eh. Kako kababayan ko nga rin, ako rin kababayan nun, kababata ako si Mauro. Dinala yung nila dito sa Pilipinas. Cremate na lang dinala sa Bisaya. Pero malamig yung panahon dahil nagdi-December. Tagaktak ako sa pawis. Iniisip ko kung paano nangyari yon. Kasi wala na siya. Sila. Sabi niya, ano ba talaga ang sadya mo sa kanila? Yun nga, sabi ko, dahil sa ginawa nila sa akin, sa paggamot, papasalamat sana ako. Pinagtawanan ako. Naman pati yung katabing pinto, pinagtawanan ako. Imposible nga yan dahil siguro mahigit na rin 5 years yun eh. Nawala sila. Pati raw si Junior. Hindi, lulugo-lugo ako. Nagpaalam na lang ako sa kanila. Naglakad lang ako pa uwi hanggang dito. Siguro mga mag-10 o'clock na ng gabi. Tapos, kinabukasan, pasok naman ako. Hindi ko lubos maisip. Kahit nagbabiyahe ako, andoon pa rin sa isip ko yung nangyayari na ganun. Kung bakit ako nagawa nila ng ganyan, matagal na pala silang wala. Ito ngayon, naisip ko kung bakit na pagdating ko roon, yung suot ng bata na umakap sa akin, yung nakaputi, naka-butterfly, alam mo dito, naka-butterfly yun. Yung si John Pereira, ganun din. Pero yung doktora, ng puti na naka-doktor, pero ganun. Ang pinagtataka ko, kasi pag dumating ako, umaakap yung bata. Yung amoy, isa lang. Hindi nagbabago. Parang akong kinikilabutan eh. Saka isip ko, may sa amin sa probinsya na yung nanay ko, na rin pala yung grabe na. Pinapauwi ako. After na 3 days, telegrama yung kapatid ko. Patay na pala yung nanay ko. Siyempre, unang nakatanggap din sa opisina eh. Ang ginawa ko, napaalam ako. Nauwi ako dahil yun nga, yung nanay ko, wala na. Siguro mga 3 days din, nakauwi na ako. Dating sa amin, siyempre ako lang nanday, ako lang nandito eh. Andun yung iba kong kapatid. Parang tanggap ko naman na kasi may edad na rin yung nanay ko. Namatay kasi yung nanay ko, 84 na. Kailan ka ako ang libing? Sabi na dapat yan, nung isang araw pa. Pina-extend lang namin, dinagdagan ng gamot. Sige, sabi ko, bukas na lang. Ang dalit sabi, nailibing yung nanay ko kinabukasan. Tapos kinausap ko sa mga kapatid ko na ikinuwento ko yung tandaan ka ako ninyo, yung kaklase kong si Jun Pereira, Tagaliso. Bayan, pangatlong bayan mula sa amin. Na isa ako naging Philippine Constabulary, tapos naging pulis sa Manila. Ayoko, sabi nila. Bakit? Sabi nila, nabalitaan namin yung dito na
tagal na namatay. Sabi ko, alam pala nyo. Di man lang kayo nagbigyan ng mensahe sa akin, ay best friend ko yon. Sabi ng mga kapatid ko, paano nila nalaman? Ay siyempre yung mga kamag-anak, ganun kami kasi, 4 kaming close friend na yon. Ako na isa ritong walang pinag-aralan, ganun trabaho lang. Pero yung 3 na yon, si John Pereira, yun nga, naging batas siya. Yung isa naman, kapitan ng barko, si Man. Saka yung isang engineer. Ako nga lang ang yung sa lahat. Si John Pereira na yan, parang inampun ko sa amin. Kasi best friend ko, naglaya sa kanila. Tinaro siya mag-aaral kasi nga, bukod sa bobo, matigas ang ulo. Eh ako, kahit na ganito ako dito, laging barumbado, mabait ako sa amin, sa nanay ko. Sabi ko, dito ka na lang. Pinapalayas daw ng magulang niya, tatay niya. Binayaran ng nanay ko yung bayarin niya sa eskwelahan. Isipin mo, sa yun, tuwing periodical lang yung exam, 22 pesos. Sabi ko, 150 nga binibigay ng nanay ko dyan Kasi malaki na nung araw yan. Ngayon, balik na tayo dun sa nangyari sa akin. Sabi ko, pupunta ako sa Liso. Kila Junior. Pupunta ako ngayon doon. May gate pa Pero malapit na rin siya. Medyo kabila may bundok. May doorbell. May kuryente kasi generator ginagamit. May sumundo sa akin. Yung jeep na wheelies sabi. Sumundo. Sabi sa akin, mabutit andito ka. Sabi ko, bakit? Yun nga, sabi niya, di mo ba alam na yung kuya sa amin, Manong? Si Manong ay, tsaka si Manang, yung Manong ay kuya, ate. Wala na, na-disgrasya nung may 5 taon na. Nabalitaan ko nga, kaya ako napunta rito. Pumunta kami roon, yung tatay na, may edad na rin. Hindi, sinabi nga gano'n na, mabutit andito ka, sabi ng tatay niya. Bakit? Ito nga nagagaya kami. Bakit ho? Anibersaryo ng kanilang kamatayan. Nung araw na nandun kayo? Sabi ko, kaya nga yan ang pinunta ko rito na nabalitaan ko sa dating tinitirahin sa Pandakan. Kinuwento na ako sa akin ng lahat. Sabi niya, parang anak na rin ang turing nila sa akin kasi ako nga nagpatapos pati dito sa PCCR, sa criminology. Ako gumastos nun kay John Pereira Kasi 2 kami. Sabi ko, magtrabaho ka na lang. Parang layasin ako sa amin. Yung sildo ko, ang yan ang tulong ko, pambayad sa eskwelahan. Ito, bukas, merong magpamisa daw yung sila. Hindi masaya sila dahil parang buhay daw ang kanilang anak. Hanggang sa ang ginawa namin ganoon, pagmisa, dasal, ganyan. Tapos kainan na, kasi mayaman sila Parang farm nun, parang asyenda, gano'n. Alam mo nun sa probinsya, mga ganyan. Nagkakasiyahan kami, nagpaalaman. Hanggang sa itong pauwi na ng hapon. Akong nahuli. Sabi ng mga kasama ko, mauna na kami. Iba-ibang bayan din sila Sabi ko, ako malapit lang, wala pang 2 hours, nandun na ako. Magtatakip silim na. Hinatid na ako roon sa bungad, yung sa highway. Ang gabi na, siguro mga 7 plus na. Wala nang tricycle sa amin, alam probinsya Meron akong nakitang nakaparada doon. Hindi, umupo ako. May ginagawa pa sila, nakatulog ako. Tricycle. Hindi pa umaandar kasi diba sa probinsya na uso yung inumin na tuba. Nakainom ako ng tuba parang nakaidlip ako. Ang panaginip ko, katabi ko itong mag-anak na yung bata nakakandong sa akin. Niyuyog-yog pala ako. Sabi sa akin, Ma, gising ka. 2 na nag-yuyog. Bakit? Kanina ka pa namin ginigising tulog ka Ako, pasensya na kayo. Iniisip ko, bakit biglang nawala yung katabi ko, si Junior at saka yung bata, kandong-kandong ko.
Saan kayo ng kapatid na doktora? Nakasakay sa tricycle, 3 pasahero. Sa loob. Nag-isip ako, umakyat ako sa bahay ngayon. Tapos yung parang hindi mali sa isipan ko. Na bakit na panaginipan ko para akong hinatid. Diretso ako kinabukasan sa pier. Tama-tama may biyaheng barko. Sabi nga ng kapatid ko. Sa parteng ito, nakwento pa ni Mang Herbert yung pag-uwi niya at yung napanaginipan niya sa barko na naglaro pa sila ni Junior ng bakarat. Sa puntong ito, napaisip ako sa kwento ni Mang Herbert na baka nga nakakakita siya ng mga espiritu, ng mga yumao, ng mga kakilala niya. At bago ko yun maitanong, ay ito ang nakwento niya. Ako kasi nung bata pa, alam niyo ba na yung bata pa ako, nakikita ko yung namatay na. Dito ko lang naintindihan sa Manila yung ano ba tawag nila ron, yung nakakakita ka ng kaluluwa. Kasi high school pa lang ako. Sa amin, namatay yung tiyuhin ko. Doon nakumpisa yun eh. Madilim. Ang wala namang kuryente sa amin, baryo eh. Nagulat ako nung ang distance siguro mga 2 kilometers ang layo sa amin. Nilalakad lang naman doon eh. Daanan ng mga niyogan. Pero wala namang bundok sa amin. Patag kami, malapit kami sa Calibo Airport eh. May sa daan, may makasinding yung, alam mo yung dako ng nyug. Tindihan yun. Yung ilaw. Tapos sabi niya, "To, ang dilim-dilim, wala kang ilaw." May sabi ko, "Salamat, Indong ha. Ingat ka lang, pati yung mga aso dyan." Tuwang-tuwa ako, dala-dala ko. Nagliliyab yung dako ng nyug eh. Masa makarating ako sa amin siguro mga ito at saka dyan sa may labasan yan. Yung nag-iiyak yung mga aso. Sabi ko, masama ito, may multo ito pag ganito. Yun nasa isip ko. Mga ilang di pa sa bahay, tinatawag ko na yung nanay ko. Sigaw ko. Sabi niya, "Ano ka ba?" Sabi niya, "Nusundan ka na ng multo sa ginagawa mo. Kanina pa umiiyak yung mga aso natin." Kasi yung aso namin noon, mahigit 20 eh. Sabi niyang nanay ko, "Masa ka ba galing? Ngayon ka lang." Akala ko doon kumatulog sa, tawag sa amin, yung bilas yun, yung sa patay. Sabi ko, wala kang kasama rito eh. Doon ko nalala na yung nagbigay sa akin ng, yung tawag sa amin, sulo eh. Yung tiyuhin ko na, namatay. Tapos sinabi ko sa nanay ko, sabi niya, "Ikaw na bata ka, dahil sa kagagala mo, ganyan nangyari sa'yo." Binigay sa akin eh. Kinausap pa nga ako eh. Mag-iingat lang eh. Tsaka, ayaw ko kung saan nanggaling yun. Bakit nakabarong? Paano hindi nakabarong? Sabi niya eh. Pero yung tiyuhin ko, nakahimlay pa yun. Nakabarong yun doon sa kabaong. Ako matakutin. Ano pa ako na high school? Dalawa lang kami ng nanay ko. Maakap ako pag matulog eh. Takot ako. Siguro, lumipas yung mga buwan na naman. Yung kapitbahay namin, ganun din yung namatay din. Kami, siyempre mga teenager, mahilig kasi pupunta sa mga ganyan. Diba uso yung laro na yung paro-parosa, yung paikutin yung bote. Tapos, yung bang nagkataon na ako, sa akin tumapat. Yung utos sa akin, pupunta ako sa ilalim ng bahay. Kasi yung bahay, ganito kataas yata o mababa pa rito. Yung kawayan ng umupo ako roon sa papag. Sabi ko, ba't ako doon ako? Upay, madilim. Pero yung ng ilaw, alam mo yung ilaw sa probinsya, Petromax. Tumatagos naman. Sabi ko, madilim doon eh. Sige, sabi niya, yan ang gusto mo eh. Pero yung iba kasing lalagyan ng uling dito. Okay, yung, di ba nakapantalon, gano'n, kung nakashort, hubuan ka, nakabrief ka na lang. Tapos upo ka sa gitna. Sabi ko, doon na lang ako. Habang nasa silong ng bahay nila, meron na namang nakausap si Mang Herbert habang nandoon siya. Sabi niya, "Nanigarilyo ka ba ng titina?" Sabi ko, "Tepiping." Binigyan pa ako ng sigarilyo. Sinindihan niya. Siyempre, yung ng posporo, paliyam. Ang paglingon ko, si Tepiping ito, patay ito eh. Sa taas, takbo ako, sabi ko sa'yo, di ba yung... Pero sa ilalim nangyari yun? Sa silong ng bahay. Ngayon,
nabundol ako rin sa yung parang nakaganon, medyo mababa. Tapos nagkagulo sa taas. Meron daw, may tumatakbong kalabaw. Nung makita niya ako, ang laki ng bukol ko rito sa noo. Sabi, anong nangyari sa'yo? Si Tay Piping nandoon sa papag, nakaupo, nakataas pa yung paa eh. Bakit? Ito, bigay na ito sigarilyo. Yung sigarilyo, nasa hawak ko. Hawak-hawak ko yung sigarilyo. Tapos, sabi nga sa akin, makita, malaman ng nanay mo, nigarilyo ka eh. Itapon mo na yan. Kinuha nila. Natakot na rin sila kasi mga teenager, mga babae rin. Yung paikot kami sa gitna ng bahay kasi malaki yung bahay ng kawayan eh. Tanong nga sa akin, totoo ba, Berdo? Nung nakita mo si tatay mong Ping, kanina nga ka ako, doon sa ilalim eh. Pinigyan ako ng sigarilyo. Ngayon, mayroon sa amin din na may tao akong nakausap. Yun pa lang sinasabi nilang, ano ba, third eye ba yun? Sabi nila, nakikita mo yung taong, at yung taong mga nawala na, tsaka yung ibang pangyayari. Kaya pala ka ako, napanaginipan ko rin yung yung taka nga sila sa amin eh. Nanaginip akong may nag-crash sa amin, yung sa Mount Mandoyog. Malapit sa airport namin yun. Nagkatotoo yun eh. Kasi sabi ko, Nay, panahon na yun, siguro mga 60s. Ano pa ako? First year yata. Naginip ako eh. May nag-crash sa Mandoyog, sa amin Mount Mandoyog, malapit lang sa amin yun, mga 10 kilometers na 20 ganun. Yun nga, nung nag-crash yung aeroplano, umaga na. Nung hapon, nagkagulo eh, makita namin, nagliliyab na yung bundok eh. Tapos sabi nung, saan matanda? Totoo nga. Sabi niya, marunong ka ba maggamot? Ano magamot? Albularyo. Malay ko dyan, sabi ko. Galit nga ako sa albularyo eh, kasi yung iba yung nagnganganga. Sabi ko, anong tingnan, namumula yung bibig mo. Di nga ako nagpapabuga sa tatanda dito, kasi nanay ko eh. Pati yung pagkamatay ng tatay ko mismo nakausap ko. Nakakausap niyo po? Oo. Pero yung tanong po, kasi sa iba, pag nakikipag-usap sila sa spiritual, sa isip na lang sila nag-uusap. Kayo po ba, sa salita kayo nag-uusap? Kasi magkaharap kami. Magkaharap kami. Ito ang nangyari niyan, nailibing na yung tatay ko. Siyempre, mayroon bang nabihin ng 40 days? Siya, di ba ganyan? Ay, umiinom na ako ng tuba eh. Yung alis ko, umuwi ako, pinakamaaga nga, 1:00. Tapos, yung papunta sa amin, kasi may mga palay din kami dating tanim eh. Ginawa sa akin ng tatay ko, lasing eh. Dahan-dahan ka lang, tsaka pinagalitan ako. Sabi niya, Berto, iniiwan mo si nanay mo, may sakit. Tayo naman, sandali lang naman ako eh. Sandali eh. Ito sabi niya, 12 na. Hanggang sa makaakyat ako sa hagdanan. Yung hagdanan namin, mataas pa rito. Pero yung hagdanan malapad na kawayan. Hindi na ako nakarating doon. Nakalati yung yung katawan ko, yung dumapa na lang ako. Nagising yung nanay ko ngayon kasi yung nanay ko may sakit nga. Paglabas niya, hindi nagpapatay ng yung gasira ba yung nakabitin? Yung hindi naman petroma, tawag sa amin, yung ilawan, pantalya tawag sa amin. Nakita ako, hinihila ako ng mga aso, pataas. Sabi, saan ka ba galing? Itong kako kila Franklin. Bakit? Nag-inom kami ng tuba nalasing ako eh. Paano ka nakauwi rito? Hindi man lang hindi ka nahulog dyan sa pilapil. Natid ako ni tatay eh. Ano? Sabi niya. Sinong tatay sinasabi mo? Si tatay, sabi ko. Sinanay talaga ka ako. Tapos matulog na nga ako. At si tatay sa baba. Sabi ko. Tapos nung alipungatan ako, nagdadasal yung nanay ko. Nakatanggasan, nakatulog ako. Nabukasan, totoo bang nakita ang tatay mo? Hindi na ako makasagot eh. Tinanong niya ako siyempre patay na yung tatay ko eh. Matagal, sabi ko, tumangon na ako. Hindi mo ba alam na yung tatay mo malapit na 40 days? Sabi ko, mula noon siguro, mga 1 linggo hindi ako umalis ng bahay kasi pag takip silim, takot na ako eh. Pero ang inaano ko lagi, pag minsan pumupunta ako sa amin kasi
palisdaan. Ay, palisdaan kasi kami dati, yung maliit lang na palisdaan. Pag ginabi ako roon, kasunod ko siya. Yung tatay ko. May daladalang yung parang, yung panghuli ng bangos, sabi niya. Linisin mo mabuti na pagdating sa bahay kasi pag ginamit yan bukas, baka masira lang. Oo. Pero wala sa ko yan, yung hindi ko niisip na siya ay wala na. Pagdating ko na sa bahay, nung magpahinga na ako, doon ko naalala na siya, patay na pala siya. Hanggang sa ganun lagi, so, siguro hindi lang 20 times na ko siya, encounter ko sa tatay ko. Kaya din ako takot eh. Minsan may kaluskos yun na galing akong sayawan sa baryo. Ba yung mga dahon ng saging na patay, nakalaylayan. Alam mo may mga sa probinsya, sabi nila yung wak-wak ay maligno. Sabi ko kayo lalaban kayo sa akin nagdadala na ako ng lansita, yung mahawang yung bayonita. Galing sayawan. Sabi niya, Berto, ako ito. Hinahatid lang kita kasi nakainom ka na naman. Hindi na akong tatakot. Yun, bandang huli. Malapit sa hagdanan namin, lingunin ko yan. Sabi ko, ito naman, siguro sa inom ko. Halimbawa, ganyan, nakaupo ka. Kung anong nasa likod mo, nakikita ko. Tagos ang paningin ko. Tapos sumabang pinto ako sa mga kamag-anak namin, saka sa kapitbahay. Umaalis sila. Ibang natatakot yung tumatay, lumalaki yung ulo nila. Sabi ko, ako nasanay na ako eh. Tsaka yun nga, yung nalaman ko, nakakakita ako ng tao na yung matagal, kahit na yung matagal nang nawawala. Kung halimbawa, yung minsan, nasa critical akong kalagayan. Ito nga lang nangyari sa akin. Ito mismo, kapatid ko namatay na. Galing ako din sa ginagawa yung drainage din, yung Magsaysay Boulevard. Ay lasing ako. Sumubsob talaga ako. Ang bakal, nakaganon sa ginagawang manhole na malaki. Ang lalaki ng tabilya, nakatayo. Ganun. Pag sumsub ko, may nakahawak sa likod ko. Sabi sa akin, tiga kasi nag-iingat eh. Tinayo ko, pero ang dami kong gasgas dito. Sabi ko, salamat ha. Sabi niya, Berto, sa susunod huwag kang inom-inom pag di mo kaya. Kuya ko pala eh. Sabi ko, sana na ako dito. Pagdating dito, wala na sa isip yun. Tapos, bago mag-alas 6, alis na ako. Nagalit na yan, misis ko. Paano ka papasok yan dahil sa kay ina mo? Hinatid ka rito eh. Malagasgas na yung mukha ko. Ay, hinatid ka? Hinatid ako rito. Pero alam ko, naglakad ako, doon lang, iniwan ako, pinatayo lang ako eh. Sabi ko siya, nakatid sa akin. Ewan ko, malaking tao eh. Sabi niya, inisip ko, malaki, wala naman akong nakikitang malaking tao kanina eh. Ewan ko lang, nilakatalikod ako ng binuhat ako eh. Tanong-tanong ako roon. Marami akong kilala din sa Purisa kasi sa tinagal-tagal kong tira dito, kilala na ako. Hindi kasi ako sumasakay ng dito mga sidecar dati, mga tricycle. Hindi, naglalakad ako hanggang sa Rizabal. Tanong ako sa kakilala ko, bayan ko, sa paglabas sa may arko. Oo nga, nakita kita kagabi. Pasuray-suray ka. Hinatid ka ng mama. Kala ko nga, kapatid mo yun, pareho yung bigote nyo kasi bigote ko dati. Pero hindi nila alam ko na, nalaman ko na, kapatid ko pala yun. Ang sabi ko lang, paano ko mahitin ng kapatid ko? Wala akong kapatid dito sa probinsya. Saka wala na, patay na yung mga kapatid kong lalaki. Lumaki akong ganito. Ang paniniwala ko sa Diyos, 100%. Pero 110% naman di ako nagsisimba. Minsan napipilitan akong kasi itong misis ko, tuwing linggo, nagsisimba sa Quiapo yan. Pag magsimba kami, wala sa loob ko yan, gaganon lang ako ron. Sabi ko, labas na tayo. Pero ang paniniwala ko sa Diyos ay tunay. Tapat ako sa Kanya. Tsaka yung mga pangyayari sa akin, nagpasalamat ako. Ang buhay pa rin, ilan ako na-aksidente sa Jeddah, sa London, at saka sa Spain. Kasi doon sa Spain, hindi naman ako sa nagmamalaki. Ang lahi namin, taga roon.
Ang nanay ko puro. Ang tatay ko, 75%. Pero ako Bisaya. Yung nanay ko nga lumaki sa Zamboanga. Napakalupit nun. Halos may sakit na yun. Hamunin ka pa ng away nun. Tsaka may isa pa akong nanonood sa amin. Bata pa ako. Kami, wala pang kalsada doon sa amin noon. May malaking puno kami ng mangga. Siguro mga paikot, mga 4 na tao. Sabi ng nanay ko yan, sa mga ninuno pa natin yan. Mga ano pa yan, yung 18th century pa yan. Sabi ko, bakit buhay pa? Ito yung tanghali, bakit ako sa taas yung ganon yung gitna, yung ganito sa bubong nito? Para malapad. Mahigaan nga ako ron. Tsaka may butas yun doon na pinapasukan niya ng mga bayawak. Ang hindi ko makalimutan pangyayari, itong sa nanay ko. Sabi ko, Nay, bakit tuwing gabi nawawala kayo? Sabi niya, Berto, may pinupuntahan lang ako. Ako kasi ang bunso sa lahat Tapos, ganun nga, nung namulatan ko, hanggang sa amin, balita na yung nanay ko, may lahi raw aswang. Aswang daw, yung lumilipad. Sabi ko, hindi ako naniniwala kasi sa loob ng bahay namin, puro mga imahen, yung mga santo-santo. Bago matulog, yung nanay ko, nagdadasal. Pag tayo, siyang pumunta, paano ako nangyari yan? Siyempre ako bata. Yung bahay namin, yung dingding, alam mo yung nipa. Nakita ko yung nanay ko, yung bintana namin, medyo sikat ka nan sa probinsya, yung parang sliding yung bintana mo, yung nakapatong sa kahoy na Makyat, sisigaw sana ako. Parang naglakad lang yung nanay ko. Palabas ng bintana. Pag ganyan ko, ando na siya sa baba. Ay yung mangga, ang layo lang, ito siguro sa kanya sa labasan. Pwede boundary ng lupa namin sa kamag-anak. Papunta siya roon. Ngayon maliwanag. Tingin ako ng tingin, ang daming tao. Basta sumisilip ako yung sa dingding nga. Kasi madalas dalawa na lang kami, ako kasi ang bunso Sabi ko, bakit may sayawan doon? Pero hindi ko na naisip yung mangga kasi wala na akong nakitang mangga. Ang ganda nung bahay. Napakaganda yung bahay. Parang palasyo. Saka sabi ko, ang mga suot nila, yung mahaba pang buhok Di hanggang sa makatulog ako, siguro mga 3:30 na gano'n. Nantok na ako, bata pa ako Nung magising ako, tinanong ko yung nanay ko kung saan siya galing. Hindi, sabi niya, pumunta lang ako dun sa labas. Tinitingnan ko kung yung lugar na yun, wala namang bahay. Hanggang sa bandang huli, sa katagalan, lumaki na ako ng lumaki, dumalaw sa amin. Mistisyo. Tapos, sabi-sabi ng mga sa amin, siguro nanliligaw yan sa nanay mo. Kasi yung bata pa ng nanay ko, may itsura din. Karibal yan ng tatay mo. Ako bata ako, tinatanong ko, Tay, sino ba yung natawag yung Danwakin na yan pumupunta rito kay nanay? Ay, sabi niya, Nak, karibal ko yan, manliligaw ng nanay mo yan. Tapos sabi niya, sa Biyernes nga ng gabi, may sayawan sa kanila. Tingnan mo. Tingnan Biyernes ng gabi, siguro mga 12:00. Silip kami ng tatay ko. Nakita namin papunta doon sa puno ng mangga. Ang puno ng mangga, biglang nagliwanag. Maraming tao ngayon. Ang bakod. Ayan yung nanay mo. Tingnan mo yung bihis. Yun pala, yung nanay ko, nagtapat sa amin yung nanay ko nung malaki na ako. Alam pati ng mga kapatid ko. Ang nanay ko pala, nililigawan na engkanto. Kaya nga, nung mapunta ako rito, na nagtrabaho ako dyan sa Binondo, yung glassware, yung bago ako mapunta dyan.
ang bahay na ito, dito sa dulo sa kabila. Sa guardhouse lang yung, parang nirenovate ko lang yung guardhouse para makatira ako. Paano ako nagkaroon ng libro tungkol sa engkanto? Oo. At bakit? Tuwing makatapos yung, ano pa ako ng penalty. Katapos kong kumain, parang may nag-udyok sa aking buksan. Binasa ko yung libro. Pero luma siya. Ang nabasa ko, ito palang Malabon. Tapos Apalit, Pampanga. Mga ano pala nila yan, mga imperyo ba ng mga engkanto. Tsaka yung Bulacan. Meron. Sa kababasa ko, hanggang sa Zamboanga, sa Mindanao, andoon. Nabasa ko rin, pati yung mangga sa bahay namin sa Aklan, sa Kalibo. Nasaan na po yung libro? Di, yun na yun. Ang problema ko nung ano sa amin, long distance yata yung kapatid ko. Kasi kininto ko sa kanya, ganyan ang ano ko sa libro. Ano pa noon yung nanay ko, buhay pa. Sabi ko, tanungin ko nga si nanay. Totoo daw. Na yun palang mangga namin doon, na malaki, kaya pa hindi mamatay-matay, kahit anong gawin ng mga tao, hindi mamatay-matay, sinisigaan na yun, yung guwang niya sa gitna. Pinakaano pala yun, palasyo. Sabi niya, nakakita mo naman paggabi yan nung andito ka. Oo nga, mababait naman sila eh. Sabi sa akin, ayo nga, sabi ko, mabait naman. Baka kukunin ka nila. Paano na lang ako eh. Ako na nga lang ako ang bunso eh. Tsaka yung bang ibig sabihin, parang menopause baby ako. Ang sinundan ko kasi... Nitong patapos na kami sa usapan ni Mang Herbert, Pero yung napunta ang kwento sa kung ano ang mga narinig niyang kwento nung bata siya at kung ano pa ang mga kakaibang experience niya. Nung bata raw ako, para daw akong santo. Kala nila kung ano, parang santo. Kaya yung iba nagbibigay, mayroong mga 5 manok, may nagbigay ka ng baboy sa binyag ko. Masaya sila. Kaya paglaki, ganyan ako paglaki ko. Kaya naging salbahe ako. Sa kalagayan lang namin, mahirap lang naman kami. Makasanayan na namin, madalas. Kinakain namin lugaw. Isipin mo, ikaw kakain ka ng lugaw, ulam mo. Yung manok na yung tinula. Pero hindi tinula yun sa amin kasi lagyan mo lang ng tanglad, luya, ganun. Tubigan mo. Di naman usong bitsin noon eh. Tuwang-tuwa na kami niyan. Tapos yung papaya, ganun kami noon. Kasi inaano namin kasi, marami nga kaming aso. Kasi bang parang turuan. Pag wala kaming ulam, bababa yung aso sa bahay. Alis yan. Pupunta sa palisdaan. May 3-4 na aso. Pagbalik yan, buhay pa yung bangos eh. Dala-dala nila? Dala-dala nila. Maya na, mga di pa maghapon, pupunta na rito yung may-ari ng palisdaan. Di naman pala kinuha dun sa amin. Diba yung, Galit na galit. di pa magpapasok yung tubig, yung maano yung bangos, maamo yun eh. Doon sila nangunguha, sabay-sabay pa. Paglabas niya, kanya-kanyang dala na yun, buhay pa yun, ilalagay niya sa harapan mo. Ay, lalagay nila talaga sa harapan niyo? Buhay pa. Ang gawin mo, lutuin mo. Yung ginagawa ko niyan, yung parang pangat lang. Kuminsan, mga 6 na dalag na yung tig-1 kilo yung isa. Hindi pa magkasya sa kanila, 22 sila eh. Saka alam nila, mga aso na yun. Pag walang ulam. Diba? Nakakaya naman sa'yo ba? Sige nga pala eh. Lunch na kayo. Nakakaya. Yung mga naabala din kayo, medyo naano rin ako sa pagkwento kasi yung nadadala rin ako eh. Tatapusin natin ang kwento kung paano natin sinimulan. Galing sa kwento, dun sa bukol, sa likod ni Mang Herbert. So yun, pero during yung time na nagpapatreatment daw siya, parang hindi naman na mention na nagpapatreatment siya. Okay. Parang normal pa rin, pumapasok pa rin siya sa trabaho daw. And then after nun, bumalik na lang siya one time. Kasi siguro nalaman na ni Mang Herbert na yun nga, na hindi pala totoo. So syempre, shinare niya
siguro hindi siya makapaniwala, and then also at the same time, happy siya na gumaling siya. So, naikwento din niya daw sa boss namin. Tinanong din namin sa boss namin na parang, paano ka naniwala na talagang gumaling siya in the end? Baka guni-guni lang or something. And then sinabi niya, ay hindi, nakita ko yung likod niya talagang nawala. So, dun sila talagang naniwala na talaga sa Oo. Grabe. Alala ko nung nagkita kami ni Mang Herbert, sabi niya, marami hindi naniniwala sa akin. Sabi niya. I think yung boss ko is also parang siya, hindi din siya agad-agad naniniwala sa mga ganyan eh. Kaya for him to believe and also yun nga, inakita talaga on his own eyes na talagang nawala. I think it's something believable. Kahit kami hindi naman personally nakita, naniniwala din kami. Oo. Thank you. At dyan nating tatapusin ang kwento ni Mang Herbert. Ang kwentong narinig ko lang dati ay yung kwento ng kakaibang paggaling ni Mang Herbert. At nung naikwento na niya ang kanyang mga experience sa mundong hindi nakikita, parang mas naintindihan ko kung saan siya nanggagaling at kung paanong posibleng nangyari sa kanya yung mga kakaibang experience niya. Napansin niyo rin ba yun na sa mga interaction ni Mang Herbert sa mga spirit o multo, kadalasan may physical silang interaction or may physical na object. May naipapasa sa kanyang bagay o gamit mula sa mundo o dimensyon na iyon, papunta sa mundo o dimensyon kung nasaan tayo. Simulan na natin dun sa sigarilyo na nakuha niya sa silong o yung umaapoy na dahon ng saging galing sa kanyang tiyo. At syempre yung gamot, pera at treatment na nakuha niya kay Vivian at kay Junior. Kadalasan sa mga naririnig nating kwentong multo, nagpapakita, nakakausap, or minsan nararamdaman ng mga sensitive or may third eye. Pero ang kaibahan kay Mang Herbert, merong exchange of goods na nangyayari. Kaya ko naman inirelease ito ng malapit sa Pasko ay dahil sa nakakatuwang pangyayari at experience ni Mang Herbert. Para bisitahin ka at tulungan ka ng isa sa iyong mga matalik na kaibigan at ng pamilya niya. Mula sa mundong hindi nakikita ay kakaiba talaga at simbolo lamang ng pagmamahal sa iyo ng kaibigan mo. Siyempre, bihira ang mga ganitong kwento na ikay papagalingin ng iyong yumaong kaibigan at ng kanyang kapatid. Ngunit magandang isipin na pwede pala yun. Maraming salamat kay JF, kay C, kay H na tumulong na matuloy itong interview na ito. Maraming salamat sa inyo. Kay Mang Herbert, syempre, sa pamilya niya at sa AL family na tumulong na makapunta kami at makausap si Mang Herbert. Sa totoo lang, madami pa akong tanong pagkatapos ng kwentuhan pero kinailangan na namin umalis. Pero yung mga tanong ko, ano ba yung mga alam ng nanay niya? Aswang ba yung nanay niya? O yung nandiligaw na si Mang Joaquin at yung puno ng mangga na kaharian ng mga engkanto. At syempre yung libro ng mga engkanto. Hindi ko na natanong. Pwede natin tuloy yung usapan sa Discord server ng podcast. Pwede nyo share doon yung theories nyo. Doon na rin ako mag-share ng akin. Tignan nyo na lang yung show notes at nakalagay doon ang invite link para sa Discord. If meron ka namang kwentong naalala galing sa experience ni Mang Herbert, baka gusto mo email yan sa paranormalsph@gmail.com. Kung sakali na first-time listener ka at na-enjoy mo ang ganitong kwentuhan, baka gusto mo mag-subscribe sa podcast para malaman mo if merong bagong upload. Pwede mag-subscribe sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, at sa TikToks. May new episodes every Tuesday, 7 p.m. at Spotify, at Thursdays, 1:37 p.m. sa YouTube. Narito tayo sa isang portion ng podcast bago magtapos ang tinatawag kong comments and feedback section. Kung saan binabasa kong ilang comments na may mapupulot tayong impormasyon at entertainment. Halo-halo tayo ngayon na comment galing sa YouTube at Spotify. Sabi ni Aldwin sa YouTube na Cyclopes and Hera, Rick Riordan explained it well in his Heroes of Olympus in the Kane Chronicles series how gods evolve and coexisted on the location and population's collective faith and beliefs. Intriguing why Hera hates Fallen since Hera is a very jealous goddess. Agree. It's either Fallen is a demigod daughter of Zeus, aba, di ko naisip yan, or
Hera is jealous that Fallen is dealing with Hecate and not her. Hi Aldwin, thanks for this insightful comment. Napaisip rin ako dyan, ano kayang soul history ni Fallen para makarry over ang inis ni Mommy Hera sa kanya. Pero if basis natin ng Greek mythology which is passed through the ages, yun nga amang reasons for Hera not liking Fallen. Not sure lang with dealing with Hecate instead of her, pero baka may insight yung iba dyan na gusto niyo i-comment. Actually, the other night I had the conversation with a guest about Greek gods and goddesses. May mahaba pa akong theory dyan. Pakinggan nyo na lang sa Latak Listener portion mamaya. Sabi ni Aldwin uli sa YouTube ang mga kwento ni Kay episode. Derek's Chori in 2021. The Gifted Ones' ancestors all came from Samar, Leyte area. Derek's Chori, theory yun ha, para sa iba dyan. Derek's Chori in 2022 to present. Ancient Aliens! Talaga naman. Anong next Chori ni Derek in 2024? Abangers na lang. Salamat Aldwin sa pag-keep track sa aking mga Chori Burger. Pero tama ka nga dyan, pag pakinggan mo ang LL portion mamaya, maririnig mo yung breakdown ko sa mga recent theory ko. Actually, medyo same pa rin naman ang theory ko. Abilities or sensitivities are passed down through generations. Pero feeling ko ang mali ko, hindi siya centered around the Samar or Leyte area. All around the Philippines, yata talaga. Parang curious rin ako, ano kaya magiging discoveries natin sa 2024 para ma-adjust yung aking theories. Salamat sa pag-note ng theory para makita ko rin pag-adjust ng pag-iisip ko sa bagong impormasyon. In episode 4, usog naman, sabi ni Renzi, may usog po na example kapag ikaw ay inabutan ng pagkain at mataas ang dungan ng matanda or kung sino nag-abot sa'yo, sasakit ang tiyan niyo po. Meron din po usog sa contact take of your eye to eye. Oo nga no? Parang yan rin ang observation ko sa usog. If malakas ang willpower or sabihin nga nating dungan ng isang tao, parang na-overpower nila yung dungan ng ibang tao. Hindi nila willfully ginagawa pero dahil sa lakas, nakaka-overpower. Sa totoo lang, maganda pag-aralan to kung meron mang measurable physical signs sa mataas ang dungan at hindi. Sa Spotify episode 82, Cursed Houses and Other Stories, sabi naman ni J.A., there is hell and the ruler is you-know-who, but he has other names. Ayan. I guess si J.A. ay nagpa-practice ng isa sa mga Abrahamic religions para masabi niya ito. Each of us are free to have our own spiritual realities. And for J.A., he believes in hell and the ruler fell. Sa Spotify episode 108, Time Elemental, sabi ni Alessa, a very interesting episode po. I wanted to finally listen to this kasi naka-binge watch ko lang ng Loki Season 2. Thank you for sharing. Naku Alessa, kamusta ang review mo sa Loki Season 2? Ako personally, nagustuhan ko naman. Hindi ko na-expect yung ending, of course. Hindi ko na-spoil yun. Pero itong Time Elementals, I think mas fit to sa Season 1. Pag-isipin mo. Kasi mas dun yung revelations na merong mga nakabantay at naka-abang sa timeline. Super interesting and I hope to get more insight in future episodes. Hopefully, Ellie, let me know kung meron kang gustong ikwento dyan. Spotify episode 112, ang albularyo. Sabi naman ni Alessa, Pocket Dimension, I can kind of relate it to LOTR's Karas Galadhon. Sana tama pronunciation ko. Galadriel's realm. May sense na iba yung flow of time doon. If I'm recalling the book correctly. Ha ha ha, nerd things. Nerds unite! Although LOTR fan ako, mas sa movies, huwag niyo ako judge. I'm a fan of the lore nonetheless. I've unsuccessfully tried to read the Silmarillion 4 times already at di ako lumalagpas ng page 30. Kailangan ata nasa tamang LOTR mood ako bago ako magbasa at mag-immerse sa world. Pero thanks for sharing this, Alessa. Feeling ko nga may alam o may experiences si J.R.R. Tolkien para ma-describe niya yung ilang Fae or Elves in a way na similar sa description ng mga nakakakita sa Fae. As if blown by the wind with long hair, in long robes, and most of the time attractive ang muka. So pagpangit ba malabo na magka-Fae ancestry? Ang harsh. Pero yes, mabalik tayo sa comment ni Alessa. Pocket dimension similar sa ibang storya, kagaya ng Biringan, kagaya ng mga kwento sa European folklore ng mundo ng She, Fae at iba pa, where time moves differently. Again, maganda ma-explore yan. At dyan muna tayong comments natin for today in case gusto nyo mabasa ang comment nyo
For future episodes, comment lang kayo sa YT, FB, Spotify, or X. Basta tatakbo ang utak natin sa mga nasabi nyo, mababanggit ko yan. Siyempre, di pwedeng matapos ang episode na wala tayong pasasalamat sa ating Patreons and Coffee supporters. J, Z, Christine, JT, JD, JC, K, B, Justine, Leah, J3, May, Shibone, and Ola. Thank you for all your support. Kung gusto nyo supportahan ng podcast sa ganitong paraan, pwede nyo check ang Patreon and Coffee link sa show notes. And of course, you can always support in other ways. You can share it with your close friends who might be inclined to like the strange, the weird, and the paranormal. Or share mo sa mga students mong naniniwala. Salamat uli sa ating guro na nag-share ng podcast sa kanyang nursing students. Shoutout sa inyo dyan. Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. The podcast is independently produced, and I would be grateful if you can rate it in your preferred podcast platform. Thank you again to everyone, to the people who have shared their stories, to the people who listen, and to the spirits who drop the phones on our faces when we don't listen to them. Please stay safe. Hello peeps! Pagpasensyahan nyo na mahaba yung aking theory tungkol sa gods of antiquity na sinasamba ng Greek, Sumerian, Mesopotamian, and older ancient civilizations. Meron akong dalawang theories dyan. One, yung ancient rulers or gods na nakikita ng mga katauhan dati at napasa-pasa ang kwento ay posibleng mga ancient off-world ETs na nag-rule sa Earth way back. If trace nyo ang mythologies ni Zeus, Poseidon, Hades, meron silang counterparts sa Mesopotamian mythologies. Si Enki, si Enlil. And if follower kayo ng mga ancient aliens, sila yung masasabi nyong off-world ET rulers dati na nami-mention sa Old Testament ng Bible. Okay, so yun ang number one theory ko. Na marami, pero hindi naman siguro lahat, ng nakasulat sa Greek mythology ay possibly ancient ETs. Second theory is that a lot of ancient gods in mythology started out as thought forms. Collective thought. Similar to what Aldun mentioned sa comment portion niya ni Rick Riordan. Thought forms na nag-evolve from being tulpas to becoming egregores that gained their own sentience and free will, powered by prayers, sacrifices, and belief from generation to generation. Kaya pag-isipin nyo talaga, parang kwento ni Neil Gaiman sa American Gods. Parang may katotohanan doon. Sa tagal ng panahon, nakapag-ipon na sila ng kakaibang lakas and longevity, di ba? From the stories passed down through the generations. Imagine, yung mga kwentong yan nag-start noong 18th century BC, possibly before pa, which is around 3,800 years ago. Pero possibly before pa. Hanggang ngayon, nakukwento pa rin siya. Sa mga eskwela, kinukwento pa rin siya. So, di ba, pinapower mo yung belief. So yun lang, theory ko lang yun. Kung nababagot kayo kung ano yung mga thought forms, tulpa, egregore, pwede nyong research yan or pakinggan nyo yung 3-part LL portion ko from episode 142, 143, and 144. Medyo ginanahan ako mag-research doon, so baka mas maliwanagan kayo ng konti. Again, gaya naman na palagi kong sinasabi, hindi ako sure dyan sa theory na yan. Observation ko lang yan. Based sa mga kwento sa akin ng mga tao at sa mga nababasa ko about ETs, spirituality, and ancient traditions. Hindi ako expert at mahilig lang talaga ako mag-theorize sa mga ganyang bagay. Hopefully, in future episodes, marinig natin ang side ng ilang deities. Kung willing sila i-share yung side nila. Open ang hotline. Sabihin nyo lang ako. Yun na muna sa ating LL portion. Ingat tayo dyan.